nagkaroon lang kami ng konting problema tungkol sa amin sa mga sticker ni Ma'am Mara na nilalagay doon sa Senior Citizen ID. Na kapag meron kami tatanggapin perang ayuda galing sa OSCA, papasirox namin yung ID para yun sa kanila, pinatatanggal nilang pilit yung may nakalagay na Mara Pagtulong. Pinatatanggal ng mga tao ni Erwin Cheng, si Kagawad Iluminada Temporal, si Paul Checa, number 1 kagawad ni Roger Castañeda. Saka si Roger Castañeda rin ang nagsasabi na tanggalin. Ay, sa tingin nyo bakit kailangan tanggalin pa? Di ba nandun? Hindi ko nga alam sa kanila kung bakit. Ang alam namin, malaking tulong sa aming mga senior citizen yun. Yung inilalagay na sticker na yun. Paano po yung magiging tulong ng sticker na yun? Ang paliwanag po sa amin, pagkakanaano na yung mga senior, magkakaroon kami ng matatanggap na allowance wala sa kung ma-hospital kami, pwede namin pakita yung ma-hospital kami, pwede namin pakita yung number doon sa likod para makalimutan. Yun po yung mga number doon sa likod ng sticker ni Ma'am Mara. Yun po yung password nyo. Pag i-verify nyo po sa National Commission. Yun po ang... Yun ang namin. Para hindi nyo makalimutan yung password nyo, passkey. Kumbaga sir, hindi ba sila maging masaya na marami nagtutulungan ng mga kababayan natin? Hindi nga namin malaman sa barangay namin. Kasi nakakaawa na kaming mga senior citizen doon. Karabang kami ng barangay. Pero pagkilos ng hindi makakilos yung mga sa namin, Vice President, Presidente. Dahil kalaban nila. Naiipit kayo mga senior. So, dati pa po yan. Nangyayari na yan dati pa. Noon? Oo, noon pa. So, ngayon po, medyo nagkakaroon na kayo ng lakas ng loob para magkaroon ng boses. Oo, kaya gusto ko rin matulungan yung mga senior sa amin kaya ako naglalakas loob na magsalita. Gusto ko rin matulungan yung mga senior sa amin na kagaya ko. Buti sir na nagsalita po kayo, nagkaroon ng boses sa mga senior. Paano nga? Wala naman ako natitingin na gustong may magsalita. Kung hindi ako magsasalita, ano pang mangyayari sa amin? Actually po, marami po kayong nakakita sa mga ginagawa nila. Marami. So, ikaw lang po ang representative na nagsasalita. Oo. Malay mo Ano pa po ang nakikita nyo napakatindi nangyayari nga? Katulad nga nung bigayan nila, ayuda raw yun. Galing kay Erwin Cheng. Ba't sasabihin pa nila sa tao, pag binigyan nila ng application yung tao, sasabihin, huwag mo niyo ibuboto si Mara. Ay, gano'n. Bakit? Tumatakbo ba si Mara? Hindi naman. Wala naman. Yung tao, kung makatutulong, tumutulong, pero hindi naman tumatakbo. May eleksyon na ba? Wala pa naman. Barangay pa lang naman yan. Eleksyon na. Ayun, so, rinig ni tatay na gano'n nga talaga yung ginagawa. Sir, magandang araw po. Ano po masasabi niyo sa programa ni Miss Mara Tamundong para po sa inyong mga senior citizen? Ano po masasabi niyo? Maganda po yun para sa amin. Kasi katulad nga po ng mga paliwanag ng mga tao nila, malaking may tutulong sa aming mga senior citizen nung mabilis na pag-ano ni Ma'am Mara. Kaya kung kami ka po ay makakalapit lagi sa kanya, hihingi kami ng tulong para sa mga namin sa barangay namin, para sa inyo. Nararamdaman niyo po ba na may bagong pag-asa mga senior citizens sa katawan po ni Miss Mara Tamundong? Nararamdaman niyo po yung pag-asa? Meron po. Kasi nga po yung katulad ng sa sticker na binibigay na yun, yun lang po isang malaking sa aming mga senior citizen. Kasi alam niyo po ba, sir, na napakapalad niyo po kasi po nakatuwang po sa inyo yung programa niya ni Miss Mara Tamundong. Pero ano po masasabi niyo sa mga taong humahadlang para sa mga niyo po at attention para sa inyo? Yun nga ho, hindi ko maintindihan sa kanila eh. Magiging senior din naman sila. Opo. Bakit sila nagkakaganon? Opo. So ano na lang masasabi mo, ano na lang mapapayo nyo sa mga ganyan na humahadlang sa programa ng ating sana naman, lalo na kung sila tatakbo sa barangay chairman o kagawad, huwag na silang magsasalita ng
ganyan kung ano. Kasi, hindi hayaan na lang. Kung manalo sila. Di ba? Kasi, para sa amin, talagang malaking tulong na itong gagawin ni Ma'am Mara. Bilang isang senior citizen, ano po ba yung mga karapat-dapat na pangangailangan nyo na dapat po tutukan ni Miss Mara Tamundong? May katulad nga po doon sa, katulad ko, nagme-maintenance ako. Kung kayo mabibigyan niya ng magiging announcement, pag maintenance ko man, pero itong maintenance ang iniinom ko sa araw-araw. So ano po ang katungkulan nyo dito? Ano po ang katungkulan nyo sa barangay? Advisor ako ng tanod. Kasi nung una, 4 na chairman, ako ang humawak bilang expo ng barangay. Ako ang ng expo. 4 na chairman ang ginawa ko. So sa Hindi pagsisiwalat, po nung kaganyan ng ano. sa pagsisiwalat nyo po ba ng mga ganito-ganito? Anong nararamdaman nyo ngayon? Natatakot ka ba? Ano pong Natatakot man ako, tinatanggal ko na yung takot. Kasi nga, totoo lang ang sinasabi ko. Hindi man ako magbunga. Bahala na Diyos sa akin. Nandito naman sila mamaya sa buwan ko. Saka isa po sir, di ba, ang ginagawa po ni Miss Mara Tamundong ay hindi po politika. Wala akong pampolitika. Yan po ay ginagawa niya bilang... Gusto lang makatulong. Opo, isa po yan sa mga programa niya, yung outreach program. So, sana po wag po bahiran ng politika para at least, para po naman po yan sa mga senior citizen at sa mga kabataan. Tama yung ginagawa niya. Kaya ako mismo susuporta sa kanya. Sa Tsaka hindi ginagawa pa niya naman ng natin maganda. alam ang mangyayari, malay nyo. Hindi talaga siya tumakbo o anong nagiging isip niya, di ba? Ang nakatuon lang siya talaga ngayon sa pagtulong sa mga senior kasi nga magtagal na hindi pinapansin ang mga senior natin. So anong nararamdaman nyo ngayon na medyo na kayo, importante na kayo, kayo na po yung pangunahing Nabibigyan na po kayo ng atensyon na Basta ako, ang iano ko lang, yung matulungan kami, tsaka yung mga katulad kong senior, masaya na ako. Hindi ako natatakot. Hindi man ako nagkasing kasi tama ako ng totoo. Sa kanila yun. Sir, mensahe po sa mga parang kumukontra o pumipigil sa mga programa para sa senior citizen. Yun nga ang sinasabi ang doon sa mga kumukontra. Sana naman, kung ayaw nilang huwag na silang imibo. Kung ayaw nilang tumulong. Kaya na nila yung mga may tutulong sa senior citizen ng Mara. Kaya huwag na silang imibo. Kung ano pa sinasabi nila. Sir, po kayo kumukuha ng lakas, bakit niyo po sinasabi niya? Kasi may sina rin naman ang buhay ko. Hindi ko naman akong tatakot sa kanila. hindi natin alam ang buhay. Basta nagsasabi ko ng katotohanan. Wala akong dapat katakutan. Mensahe po para po kay Miss Mara Tamundong. Sana po kung natidinig ni Ma'am Mara, sana matulungan kami sa barangay namin. So, at wag po siya Huwag papatalo siyang sa mga bumabatigos. Oo. Tuloy lang niya. tuloy ang programa para sa Tuloy mga ang programa. Ayan. So, meron pa po ba kayong mensahe para sa... Baka meron pa po kayong hindi nasasabi? Okay na. wala na. Sige. Salamat po tayo. Sir, maraming salamat po. Salamat din sa inyo, salamat din sa inyo. Mabuhay po kayo. Sana marinig ng iba yan para Salamat po. Salamat. Anong pangalan niyo? Sir, pwede bang mag-request sa mga kabarangay ko? Pakinggan niyo to. Sige po. sa mga kabarangay ko, pakinggan nyo itong sinasabi ko para sa atin itong senior citizen. Chairman, malapit na eleksyon ha. Kung hindi mo kayang tumulong, huwag ka na lang magsalita. Ayun. Yung pinakalo dun eh. Buhay! Salamat po, sir. Magpahin po kayo. More power to you, sir. So, yan po, no? Ang na-interview natin. Si Sir.